Sa kauna-unahang pagkakataon, Noel, ay opisyal ng ipinagdiriwang ng Philippine Heart Association ang Heart Failure Awareness Week. Layunin po nito na itaas ang kamalayan patungkol sa heart failure at ang epekto maging ang kahalagahan ng early detection at ang management nito. At kaugnay nga dyan, Audrey, ay makakasama natin ngayon ang immediate past president ng Philippine Heart Association na si Dr. Ronald E. Cuyco. Magandang umaga, Doc, at welcome po dito sa RSP. Morning, Doc. Yeah, good morning. Salamat sa pag-imbita sa amin. Of course, thank you, Noel and Audrey. And of course, sa ating mga tagapanood sa programang ito. And of course, pag-uusapan natin importanteng sakit sa puso. Well, isa nga ito no, sa rason kung bakit namamatay ang mga Pilipino no, patungkol sa puso. Pero, Doc, para po maunawaan ng ating mga tagapanood, bilang panimula, Doc, ano po ba yung heart failure? So, itong heart failure actually is, ito ay kondisyon ng puso, sakit sa puso, na kung saan ang abilidad ng puso na mag-supply ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, gaya ng brain, kidney, ay nalilimit or compromise dahil sa problema nito, kagaya sa pagbomba ng puso. So may iba't ibang dahilan nito. Kumbaga itong heart failure, ito yung sa dulo ng iba't ibang klaseng sakit sa puso. For example, may bara-ugat sa puso. Ito ang tinatawag namin ischemia. Kung pabalik-balik at nagkakaroon ng atake sa puso, ito ay nagdudulot ng mahinang pagbomba. May ibang dahilan din itong problema sa valvula, sa valve. Common sa Pilipino itong tinatawag nating rheumatic heart disease. At ang isa pa, yung muscle mismo, yung laman, yung muscle ng heart, minsan humihina na bigla dahil sa infeksyon. Ang common nito during the COVID, ito ang common na ikinamamatay ng pasyente kasi humihina at nagkakaroon ng infeksyon ng muscle. We call it myocarditis. Dahil nga isa itong sakit, Doc, ano ba ang mga sintomas ng heart failure at paano mo ma-differentiate ang sintomas ng heart failure kumpara sa ibang heart disease? So napaka-importante itong iisa-isahin natin i-mention yung simptomas. Ano ang nararamdaman ng pasyente na mayroong heart failure. Unang-una doon, siyempre, yung madaling mapagod. Kung dati malayo ang nilalakad mo or kaya mo umakyat ng 3 flights stairs ng ngayon hanggang sa una ka na lang. Ibig sabihin, may nangyayari. Kulang na ang oxygen na dumadaloy sa buong katawan mo. Ang iba naman is towards doon sa late stage ng heart failure, ito makikita nyo manas na, lumalaki ang tiyan, at kung minsan nahihirapan sila humiga. Iba naman yun. Ibig sabihin, pag lumaki ang tiyan, dahil sa heart failure, dahil may tubig yan. So hindi kasi mapump ng puso at magawa ng magandang sirkulasyon. So, kaya ang ibang pasyente nagkakaroon ng tubig sa baga. Kaya paghiga nila, hindi sila nakakahiga ng flat. So they would prefer na nakatayo. At ang ibang malala is actually nakaupo na lang siya pag natutulog. Kaya ang karamihan na hindi siya nakakatulog na maigi. Mahina ang pagkain, kulang ang kumbaga sustansya sa katawan dahil mahina ang intake niya. Ang iba naman nagkakaroon ng chest pain. So mahirap ito i-differentiate yung symptoms ng heart failure sa iba't ibang klase ng sakit sa puso. Dahil parte ito ng continuum ng heart disease. Kumbaga, kung may sakit sa ugat sa puso o valvula, towards the end, they will present as parang heart failure. So pare-pareho actually ang ano. So ang mensahe na gusto natin na laganap o gusto natin iparating sa mga kababayan, dapat early detection. Pag may naramdaman kayong hingal at bago sa inyo ito, sumakit ang dibdib, nagkakabog-kabog o palpitasyon tawag, kumonsulta ka agad para maagapan. Huwag kapag consistent. Kasi minsan dala lang ng pagod o kung anumang dahilan. Pero kapag consistent na may nararamdaman ka sa puso mo na parang nagsisikip ito, yun na yung dapat dalhin sa doktor. Tama po ba, Doc? Tama yun, Audrey. Kailangan natin obserbahan din ang sarili. Pero kung mayroon kang mga tinatawag na risk factors like diabetic ka, high blood ka, malakas manigarilyo, dapat kailangan mangonsulta ka. Pero kung nasa sitwasyon ka na kung saan mayroong stress, alam mo, kagaya ngayon na gigising ka ng maagang-maaga, so, sometimes may kaunting kabog. Pero pag pabalik-balik na ito, may kasamang sakit sa dibdib, may hingal, I think mangonsulta kayo sa doktor.
I think kasama din yung yung may history sa family. Yeah, Genetics. parang genetic predisposition. Go ahead, Noel. Oo. Pagdating naman po sa treatment, paano po ba ang treatment para makontrol ang mga sintomas ng heart failure? So karamihan ng mga pasyente fluid overloaded sila. May tubig sa katawan. So sabi natin, may tubig sa baga dahil tumataas ang presyon sa puso. Konektado kasi ang lungs doon sa puso. At kuminsan may manas. So ang binibigay namin, paiihiin natin siya. And then madalas bumibilis ang heart rate nila. So kinokontrol natin. So mga gamot na ito, nare-relieve sila. But of course, we have to emphasize, ano ang punot dulo nitong heart failure? So, gagamutin mo rin yan. I see. Kung malimbawa, may bara sa ugat sa puso, ayusin ang bara. Kung may problema sa valvula, kalimitan, inaayos ang valvula, operasyong kalimitan ito. Konektado. Konektado. So, lahat actually overall, pero ang gusto natin i-emphasize, huwag tayong umabot sa sitwasyon yon. I-address natin ang mga risk factors ng sakit nito, kagaya ng high blood, diabetes, paninigarilyo, lahat yon, para hindi umabot sa sitwasyon. Prevention is better than cure. Okay. Tama yan, Noel. Well, Doc, since we are celebrating the Heart Failure Awareness Week, may mga inihanda po bang programa at activities ng Philippine Heart Association? Siyempre, Pebrero ito. This is Heart Month. So in line with the celebration ng Heart Month, ang isa sa mga focus natin sa Philippine Heart Association is yung heart failure. Tumataas ang prevalence rate. Sa Pilipinas, it's about 1.6% years ago. Compared sa neighboring countries natin, talagang mababa sila. So, ang isang binigyan namin ng diin is binuhay namin, nire-launch at binigyan ng buhay yung tinatawag namin National Heart Failure Network. Ito ay samahan ng mga different medical societies in partnership with, of course, government and private sector. Nagsama-sama ito with the primary intention na ipalaganap, i-explain sa mga tao kung ano ang heart failure at ano ang mga gamot at treatment options dito. At ang importante is paano ito iwasan. Correct. Gusto ko rin, Noel, Audrey, i-announce na rin dito na part ng Heart Month celebration ng PHA. Usually we do this Heart Month celebration, National Heart Month celebration, and we are going to hold that in Bicol, sa Legazpo next Oy. week. So Bilang sa again, Metro emphasize Manila. namin yung heart failure doon. Bicol. Okay. Muli, nakasama po natin si Dr. Ronald Cuyco. Maraming salamat po sa pagbabahagi sa amin ng impormasyon patungkol sa heart failure. And again, maraming salamat po, Doctor. Salamat din. Maraming salamat, Doc.